Yun nga po, kahapon isinagawa yung committee hearing laban kay Vice President Sara Duterte sa kanya pong impeachment. So, kumusta po yun para sa iyo, attorney? Satisfied po ba kayo doon sa naging daloy nung committee hearing? And sa part naman po nila BP Sara, sa tingin niyo ba, attorney, nasagot nila ng maayos yung mga binabato sa kanila, mga ganon? Na-deliver po ba nila ng maayos yun, Attorney Michael? Alam mo, Kier, mahirap sagutin yung mga tanong mo, no? Kasi syempre, ayaw naman natin husgahan. Lalong-lalo na yung mga abogado ni Vice President Duterte. Ang masasabi ko lang siguro dun sa strategiya nila is siguro talagang may plano talaga sila na iakyat ito sa Korte Suprema. No? So, yun yung suspecha ko. Suspecha lang naman, no? Ang maganda doon is sumagot sila in written form. Maganda yon kasi that means on record yung kanilang sagot, no? Of course, yung hindi pagdalo, I think that's a strategic decision, no? Kasi sa tingin ko, nakita nila na baka atakihin lang ng mga kaaway ni Vice President Duterte siya pagdating doon, no? So siguro uh, hindi nila gusto mangyari yon at kaya sinabi nila wag ka na lang dumalo, no? Naiintindihan ko naman, no? Kasi alam naman natin yung ilang miyembro ng Committee on Justice ay nagpahiwatig na sila kung saan sila kumikiling, di ba? Meron mga nagsabi na mali daw yung ginawa ng mga abogado niya. Meron naman naglalabas ng picture sa social media na may piatos o may Mary Grace. So, alam mo na. Alam mo na, di ba, kung saan sila kumikiling. No? So, naiintindihan ko kung bakit nag-decide si Vice President Duterte na hindi dumalo. So, yun siguro yung mga general impression ko so far, no, doon sa Committee on Justice hearing kahapon. Opo, yun. Ito, attorney, pagka, yun nga, sabi niyo po, parang may possibility na gusto nilang ano ito sa Supreme Court. Pagka inilapit nila ito, attorney, sa Supreme Court, ano ba ang advantage nun, attorney, para sa kanila? Kay Vice President Sara, Attorney Michael? Ilan din, ano? Ilan din yung pwedeng advantages sa panig nila, no? So, pwedeng mag-issue ng TRO, yung Korte Suprema, so that effectively stops the proceedings, no? Kung mag-i-issue ng TRO yung Supreme Court, no? So, isa yan sa mga posibleng advantage, no? Of course, ang isa pang advantage is kung hindi man mag-issue ng TRO, in a way, magkakaroon ng maraming legal questions. No? Maraming constitutional questions na nalilitaw at yung diskurso ay malamang iikot doon sa mga legal and constitutional questions. No? So sigurado ako pag mangyari yan, mag-uusap na naman tayo, pag-uusapan din natin yung mga constitutional questions na yan. So in other words, yung usapan ay iikot doon, ano? Baka matabunan yung mga accusations laban kay Vice President Duterte. So yan siguro yung mga posibleng maging advantages kung iakyat ito sa Korte Suprema. Opo. Eto, attorney, sabi ni Representative De Lima, kasi hindi nga po dumalo si BP Sara dito. Sabi niya, yung daw hindi pagdalo ni BP Sara sa committee hearing, ano daw po yun, parang betrayal of public trust? Kung hindi ako nagkakamali. Sang-ayon ba kayo doon, attorney? Ay, hindi ako sang-ayon doon, ano? Kasi unang-una sa rules nila, sa rules ng House, wala naman nakalagay doon na mandatory yung attendance ng tao na ini-impeach, no? Ang nakalagay lang doon, pwede siyang sumagot, which nagawa naman niya, right? Nag-file naman siya ng answer niya. So,
hindi ko rin maunawaan paano naging betrayal of public trust yun kasi hoda mag-attend si Vice President o hindi, yung Committee on Justice may tungkulin pa rin na dapat gampanan, no? Na which is to determine probable cause to impeach. So it doesn't matter really kung nandun siya o hindi. Right? Ang trabaho ng committee ay gaya nga ng sabi ng chairman, di ba? Sabi ni Chairman Luistro, whether nandun siya o hindi, gagawin pa rin nila yung trabaho nila, which is to find probable cause to impeach. So, hindi ako sang-ayon dun sa ganong pananaw na yung absence is like a betrayal of public trust. Opo. Ito attorney, kasi kung maiko-compare natin itong paglilitis kay VP Sara ngayon, compare nung mga nakaraan. Sa tingin nyo ba attorney, ito makakarating pa ba ito sa Senado? Itong impeachment case ni VP Sara? And kung makarating man ito sa Senado attorney, sa palagay nyo ba attorney, maa-archive ba ito tulad nung dati? Kasi na-archive yung dati nung nilitis din si VP Sara sa Senado, panahon ni Senate President Escudero. Ano po ang sa tingin ninyo attorney? Alam mo, Kier, ang hirap, no? Ang hirap sabihin kasi hindi natin mawari kung anong iniisip ng mga mambabatas natin ngayon, no? Kasi right now, lahat sila ang iniisip na nila 2028 no? So, kung umabot man ito sa plenaryo, kung umabot sa plenaryo ng House, kailangan at least one-third boboto ng impeach, no? Now, kung ako tatanungin mo, hindi ko makita na magkakaroon ng one-third, no? Pagdating sa plenaryo. But of course, hindi natin masabi. Kasi ang political calculations is si Vice President Sara Duterte yung nangunguna sa 2028. No? So, yan yung mga factors na kinukonsider natin. So, ang sagot ko sa tanong mo ay hindi ko masasabi as of now. No? Ang pwede ko lang masagot doon sa tanong mo is kung umabot man ito sa Senado, ayon na mismo sa Senate President, magta-trial forthwith. No? Hindi ito ma-archive. Magkakaroon kagad ng paglilitis ayon sa saligang batas at ayon na rin dun sa rules ng Senado. So, kung umabot ito sa Senado, which hindi ko alam kung aabot pa, hindi ko masabi kung aabot pa because of political considerations, sigurado magkakaroon to ng paglilitis ng agad. Opo. Pero itong ganitong kaso, attorney, laban kay VP Sara, makakaapekto ba ito, attorney, sa plano niya na pagtakbo sa 2028 presidential elections, Attorney Michael? Oh, definitely. Definitely makakaapekto to, no? Of course, kung ma-convict siya, then hindi na siya makakatakbo. Right? Kung halimbawa, umabot ito sa Senado, nalitis, at tapos ang desisyon ng Senado ay conviction, then disqualified siya, no? So, hindi siya pwedeng tumakbo. Hindi na siya pwedeng tumakbo kahit anong posisyon. Pero kung hindi siya ma-convict, ma-acquit siya, then palamang maraming papanig sa kanya, no? Kasi maaari niyang iportray na siya ay inapi, siya ay pinersecute ng gobyerno. Alam mo naman ang Pinoy, di ba? Kapag inaapi, doon siya kumakampi, doon sa inaapi. So, may epekto ito sa kanyang pagtakbo sa 2028. Of course, it could be negative, it could be positive, but ang alam natin is dahil may impeachment, lagi siyang nasa harap ng media. Lagi natin napag-uusapan, lagi natin pinagdidebatihan, lagi siyang ini-interview. So, constantly, nasa harap siya ng camera and publicity is always good, no? For a candidate running for president.
Okay po. Puntahan natin attorney yung ano, yung boto ng, sa Kongreso. Ito attorney, hindi ko lang ma-recall kung ilan yung bumoto exactly, pero parang kung hindi ako nagkakamali, isa lang yata yung tumutol dito sa ano, sa impeachment ni VP Sara. Dun attorney, anong ibig sabihin? Ibig bang sabihin nito attorney, parang ano na, malapit ng ma-impeach si VP Sara or ano attorney, hindi pa naman? Attorney Michael. Mala Hindi, Kiri. Kasi yung nangyari noon, kahit na ba last year lang yun, ang dami nang nangyari in between, no? So, hindi porket noong isang taon, eh, kakaunti lang yung ayaw i-impeach, ganun pa rin hanggang ngayon, no? Lalong-lalo na tila humihina ang kumbaga ang administrasyon when it comes to trust rating and approval rating, no? So, yung advantage, yung advantage ni Vice President Duterte ay mas lalong nagiging matingkad, no? So, hindi ko masabi, Kier, kung yung yung pangyayari noon dun sa unang impeachment ganun ulit ngayon, no? Hindi natin masasabi yon. We cannot be certain na ganun yung sitwasyon din ngayon. Opo, 'yun. So ito pa attorney, sabi ng kampo ni ano, ni Vice President Sara, sa halip na mag-ano kayo sa impeachment, ba't daw hindi na lang ang pagtuunan ng pansin yung mga problema ngayon sa bansa? Tulad ng sa petrolyo, sa flood control, mga ganyan. Dapat daw 'yan ang pinagpauna, 'yan dapat daw ang priority kaysa sa impeachment, attorney. Ano po ang masasabi niyo do'n, attorney? Tama naman yun. 'Di ba? I agree with that sentiment. Kaya lang, nakaschedule na to eh. Hindi hindi pwedeng i-cancel, hindi pwedeng i-postpone kasi nakaschedule na at merong mga time limit, no? May mga time element, no? Yung dapat mangyari within 60 days, dapat magawa ito within this specific time period. So, kahit na ba ang isip natin dapat bigyan ng prioridad ng mga mambabatas yung krisis, no? Humanap ng mga katugunan dito sa krisis na to. I mean, lahat tayo naman ganun ang iniisip. Pero hindi naman ibig sabihin isasantabi na yung impeachment proceedings kasi nakaschedule na yon. At meron tayong sinusunod na schedule or time limitation. So hindi 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 talaga pwedeng isang tabi yung impeachment, kumbaga. Opo. Eto pa sabi nila attorney, may vote buying daw sa pagboto ng ano, mga kongresista. Mga nabayaran daw po. Sabi ng kampo ni Vice President Sara, kaya daw parang pamumulitika ang lagay nitong impeachment na ito. Attorney Michael. Ano niyan? Ano naman po attorney yung ano niyo doon? Opinion niyo? Well, sa akin, hamon sa inyo yan eh. Hamon sa mga journalist yan eh. Kasi kung talagang nangyari yun, di dapat busisiin ninyo, right? Bulagbugin nyo, bulabugin nyo yung mga mambabatas. Uh, Tanungin sila, ano nga ba, nagkabayaran ba? Right? So, while right now, parang unverified accusation yon, right? Parang sabi-sabi lang or chismis lang. But still, para sa akin, titignan ko kayong mga journalist, no, na narinig nyo yan, then dapat hanapin nyo kung meron nga ganun na nangyari. I mean, for our sake, no? Para sa kapakanan namin mga mamamayan kasi hindi naman namin magagawa yun. Kayo lang makakagawa, no? Di ba? Kayo lang ang pwedeng kumausap sa mga mambabatas na yan at alamin directly from them kung nagkabayaran nga o hindi. Iyon, very well said, attorney. Ito, attorney, sa tingin niyo po, attorney, kasi ito, parang yung kahapon, yung sa
committee hearing, parang may kasunod pa yun eh. Ano attorney ang mga susunod pa kayang mangyayari, if ever, sa trial or sa hearing na ito, Attorney Michael? Ang inaasahan ko, batay na rin dun sa rules nila, is magkakaroon pa rin ng mga hearing na naghahanap ng ebidensya, no? Yung nag-i-examine ng mga ebidensya. Kasi yun ang kailangan nila eh. Yun ang kailangan nilang gawin, Kier. Kasi siguro maganda na rin ipaalala sa mga kababayan natin na ang katungkulan ang katungkulan ng Committee on Justice is to determine probable cause to impeach, no? Sila yung magsasabi kung dapat na nga ba impeach si Vice President Duterte o hindi na. Bahagi ng trabaho na yon is maghanap ng ebidensya o manghilatis ng ebidensya kung dapat na nga ba siyang impeach o hindi, right? So I expect in the next couple of days, yun ang gagawin ng Committee on Justice. Kikilatisin, pag-aaralan, maghahanap ng ebidensya kung dapat nga bang i-impeach. Kung walang mahanap, kung hindi akma yung mga ebidensyang nakalatag, then dapat hindi i-impeach. No? So ganun lang yun eh. Ganun yung outcome at the end of the process ng Committee on Justice, to impeach or not to impeach. Opo. Ito pa attorney, maidagdag ko pang katanungan attorney. Yung yung mga ebidensya laban kay VP Sara dati, halimbawa yung pinagbantaan niya si President Marcos, ah, si First Lady Lisa Araneta Marcos, si former House Speaker Romualdez, and yung sa confidential funds, nung siya ay secretary pa ng DepEd. Palagay nyo, attorney, effective pang gamitin na evidence yon, attorney, ngayon sa impeachment case ni VP Sara, Attorney Michael? Well, walang choice yung committee, no? Natignan yon. So it's not a question kung effective ba o hindi, but more of sapat ba ito? Sapat ba ito na impeach si si Vice President Duterte? That's the question really. Titignan yung mga ebidensya at ang tanong sa mga mambabatas natin, sapat na ba ito para impeach si Vice President Duterte? Ngayon, kung ako tatanungin mo, ito, personal assessment ko lang, kung yung mga videos, yung mga napanood natin na pinagbantaan, no, na patayin, yung Pangulo, yung asawa niya, tsaka yung Speaker, sa palagay ko hindi sapat yon na ebidensya, right? To impeach, at least. Sapat yon to convict sa isang krimen, no? Yung grave threats. Pero to impeach, hindi siguro sapat. But that's just my own opinion, no? Pero ganun ang gagawin ng mga mambabatas natin. Kikilatisin lahat yan, pagdidibatihan nila, pag-aawayan nila, and then at the end, yun ang tatanong nila sa sarili nila. Sapat na ba to para i-impeach? Kung hindi sapat, then hindi dapat ma-impeach. Okay po. Eto pa attorney, ito issue din ito attorney kasi yung committee hearing kahapon, parang tinawag ito ng ilan na mini trial. Yan yung tawag ng ilan eh. Naging issue yata nga po ito sa ilang mga mambabatas. Kayo attorney, kung siguro sa pagtingin niyo po or sa inyo pong assessment, tama ba attorney na tawagin itong mini trial or hindi attorney? Attorney Michael. Alam mo, ganda ng tanong mo, no? So, ako rin kasi, minsan, madalas, ginagamit ko rin yung term na yon, yung mini trial, no? Kasi, ang gusto kasi natin gawin, gusto natin ipaliwanag na yung proseso na dapat pinagdadaanan ng Committee on Justice ay dapat rumirespeto sa due process, no? Yun yung punto natin kung bakit ginagamit natin yung term na mini trial. Kasi ang gusto natin i-emphasize na ayon sa rules nila, ayon sa rules mismo ng House,
Ayon din dun sa desisyon ng Korte Suprema sa Duterte versus House, dapat nasusunod at nirerespeto yung due process, lalong-lalo na dun sa Committee on Justice. So, yun yung ginagamit nating salita, mini trial o yung description. But in reality, hindi talaga siya trial. No? So, kumbaga, very limited. I would say, very limited yung gamit nung descriptor na mini trial. Hindi ito ibig sabihin naglilitis. Hindi yan ang ibig sabihin natin dito. Ang ibig sabihin natin, dapat gumagalang sa due process yung mga ginagawa ng Committee on Justice. So, siguro, Kier, baka mali yung paggamit ng mini trial kasi lalong nagdudulot ng kalituhan. Ang emphasis lang natin dito ay hindi ibig sabihin paglilitis ang nangyayari. Okay? Ang ibig sabihin natin, ang gusto lang natin i-emphasize is masunod o galangin yung due process. Okay po. Eto, attorney, mga remaining question na lang, attorney. Sa palagay nyo, attorney, ngayong, yun nga, may kinakaharap na naman si VP Sarang impeachment case. Palagay nyo, attorney, magkakaroon na kaya ito ng katuparan? Mai-impeach na kaya si VP Sara? Or malulusutan niya pa rin po ito, Attorney Michael? Ayan, gaya ng sagot ko sa iyo kanina, no? Mahirap sabihin, Kier, kasi mahirap pumasok sa isip ng mga mambabatas natin, lalong-lalo na they're already busy with their political calculations for 2028, no? Kahit na ba sinasabi nila na they will decide according to merits, yan naman ang bukang bibig nila, we cannot take them on their word, no? Kasi alam naman natin yung mga mambabatas, yan ay mga dynastic politicians, and of course, ang iniisip na nila is paano ba ako mananalo sa 2028, di ba? Paano ko ba mapapanalo yung anak ko o yung asawa ko sa 2028? So, hindi ko masasagot yung tanong mo with certainty, no? Kasi yung mga mambabatas natin, di mo mawari kung anong nasa isip nila ngayon eh. Opo, yun. Ito, attorney, maiba tayo ng topic. Ito, magtatanong lang ako ng mga isang katanungan or dalawa, attorney. Kasi ito nga po, napirmahan na ni President Marcos Jr. o ganap na pong batas yung tawag nito, yung State of National Energy Emergency na kaya niya nang anuhin yung excise tax. Ano kaya sa tingin niyo, attorney, yung yung kagandahan nito? Gayong batas na ito, attorney. Attorney Michael. Well, ang kagandahan yan is meron ng response yung gobyerno natin dito sa pagtaas ng presyo ng langis, no? Kasi nagtra-translate yan to high gas prices, no? So, yun lang naman ang pakay ng batas na yun, Kier, which is to authorize the president to suspend excise tax, no? So, ang positive effect niyan is sana bumaba yung presyo ng mga krudo natin, ano, na ginagamit ng mga kababayan natin. Okay po, yun. Ito, attorney, dahil kukulangin na tayo sa oras, siguro sa ibang mga pagkakataon naman tayo, attorney, magkaroon ng ganitong pag-uusap. Siguro, attorney, ano na lang po ang inyong maiiwan na mensahe sa mga nakikinig po sa atin in connection po dito sa atin pong napag-usapan sa impeachment case ni VP Sara, attorney Michael? Well, maraming salamat, Kier, no, sa pagkakataon na to. Sana yung mga kababayan natin kahit papano merong napulot dun sa pag-uusap natin. Ang pabaon ko lang is kailangan natin bantayan eh. Kailangan natin bantayan na yung proseso na nagaganap akma dun sa rules nila at hindi ito lumalabag dun sa tinatawag nating due process.